Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Okay, good morning. So ngayon pong umaga, nagpulit nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat muli atin pong mapapag-aralan ng Kanya pong salita. Lalo na po sa ating pong topic for this month. No? Ngayon pong unang taon, ang unang buwan ng 2024. No? Having a better New Year. Last week, pinag-usapan po natin, don't be afraid. Huwag kang matakot. So ngayon po, tingnan natin kung ano ang mensahe sa atin ng Panginoon. Para magkaroon tayo ng maganda, maayos po na bagong taon. Atin pumuksan ang ating mga Bibles sa Isaiah chapter 41, verses 8 to 10. Hinihiling ko po ang bawat isa na magsitindi. I'm requesting each one to please stand up and let's read this together. Isaiah 41, verses 8 to 10. Okay, ready? Begin. But you, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend. I took you from the ends of the earth, from its farthest corner I called you. I said, you are my servant. I have chosen you and have not rejected you. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. The Lord bless the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa kalakasan na patuloy na pinagkakaloob niyo sa amin. At sa umagang ito, ang akin pong panalangin as we study your Word, bigyan mo kami ng karunungan na nagbubuhat sa inyo para maunawaan namin ito at ito ay maging gabay namin sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, samahan mo na kami sa aming pag-aaral at dalayan ko po na wala kaming mamiss na lesson na inyo pong ituturo sa amin ngayong umaga ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makakaupo na po kayo. Marahil nakita nyo na itong picture na ito. No? Pero this time, ay gusto ko na sabihin ninyo kung ano para sa inyo ang interpretation ng picture na to. Wait lang. Yan, okay. So, what's this picture talking about? Ito, talagang agresibo pa siya. But this one, he is almost there. But, napagod na siya, no? Nag-give up na siya. Okay? So, alin kayo dito? Sino kayo dyan? Alam nyo, ang point ko ngayong umagang ito ay tungkol po sa discouragement. Maraming mga experts ang nagsabi that discouragements are part of our lives. And I know na tayo, in one way or another, ay na-experience natin ang discouragement. And maybe right now, you're going through discouragements. Pero ngayong umaga, salamat sa Panginoon. Sapagkat may pangontra ang Panginoon every time we feel this. Or siguro kung merong dito na hindi pa nakaka-experience ng discouragement, hintayin nyo lang. May experience nyo yan. No? Because as human beings, talagang tayo dito. Prone tayo dito. Vulnerable tayo sa discouragement. So, ngayon pong umaga, last week, pinag-usapan natin, don't be afraid. No? Pinag-usapan natin last week, yung mga bagay na hindi mo dapat gawin para maging maganda ang bagong taon. Okay? Kasi, gaya ng sabi ko last week, maraming mga books, maraming mga preachings, ang mga dapat mong gawin. No? Things you need to do for your new year to be better. Pero, ang tinitingnan natin from the Bible are things you should not do for your new year to be better. And last week, nakita nga natin, don't be afraid. Huwag kang matakot. Okay? Ngayong umaga, ang gusto ko pong makita natin ngayon, based po doon sa ating binasa kanina, don't be dismayed. Don't be dismayed.
Ano ba ibig sabihin ng dismayed? No? Sa iba pong translation, ang ibig sabihin ng dismayed ay discouraged. No, don't be discouraged. So, ano ba ang difference ng fear at saka ng discouragement? So, ang fear, basahin nga po natin. Ready? Begin. A pleasant, often strong emotion caused by anticipation or awareness of danger. So, this is the definition of fear. Parang, sabi niya, strong emotion na parang ina-anticipate mo yung masamang mangyayari. At dahil sa you are anticipating it, hindi ka makakilos or ayaw mong gawin yung mga dapat mong gawin. Diba? So, yun ang pinag-usapan natin last week. No? Do not fear or huwag kang matakot. Nakita natin last week yung bad fear at saka good fear. No? Constructive fear at saka, ano pa yung isa? Destructive fear. Okay? So, ang binabanggit dito, pagka sinabi ng Panginoon na do not fear or don't be afraid, yung fear doon, yun yung destructive fear. Okay? Kasi may fear na constructive. No? Pagka sumampalataya ka sa Panginoon, pagka natakot ka sa Diyos, it will really help you. Okay? So, ito po yung fear na pinag-usapan natin last week. Ang discouragement naman ay, ayon po ito sa Oxford Dictionary, basahin niya po natin. Ready? Begin. Okay, ito naman yung pagkawala ng lakas ng loob mo, ng sigla mo, no, sa ginagawa mo. Okay? Parang nawalan ka na ng gana, no? Nawalan ka na ng enthusiasm, no, to do something. So, ito po ang gusto ko makita natin dito. No? Ang fear, nangyayari yan bago mo paggawin yung isang bagay. Kaya, ang discouragement, nangyayari yan pag ginagawa mo na yung isang bagay. So, na-engage ka na. No? Kumbaga, maybe na-overcome mo yung fear, nag-start ka. But along the way, dahil sa mga difficulties, no, sa mga problems na inyong na-experience, you started to lose your confidence. Or lost your confidence. No? Or yung iyong enthusiasm. No? Nag-i-slow down ka na. Pero hindi ka pa tumitigil. No? Yun ang ibig sabihin ng discouragement dito. Parang unti-unti ng, oops, kaya ko pa ba to? Gusto ko pa ba to? No? Itutuloy ko pa ba ito? Ilan sa atin dito yung nagkaroon na ng ganong feeling? No? Ng ganong sitwasyon. Na nung una talagang, on fire. Okay? Talagang desididong-desidido ka. Alam mo na yun ang dapat mong gawin. No? Halimbawa, yung meron kang dream na gustong maabot, talagang enthusiastic ka talaga ng gawin niya. But, ang hirap pala. Ang hirap pala. So, unti-unti, na kumbaga malingas yung apoy, unti-unti siyang humihina, hanggang sa umaandap-andap na lang. Pero again, ang gusto kong makita natin dito, hindi ka pa tumitigil dito. Nag-i-slow down ka pa lang. Okay? Pero, ang sabi ng Panginoon, ang sabi dito sa ating pag-aaralan ngayon, don't be dismayed. Don't be discouraged. No? Kung nararamdaman na ninyo yan ngayon, no? Ang gusto sabihin sa atin ng Panginoon ngayon umaga, ay huwag nating i-entertain, no? Huwag nating pagtuloy-tuloyin yan. No? Sapagkat may ibibigay sa atin ng Panginoon para atin pong ma-overcome ang discouragement. No? Sapagkat na-realize ko po na ang discouragement, alam po natin, hindi ka mag-i-improve pagka you dwell on that. Lagi mong iniisip na, hindi ko kaya ito, o kaya ko ba ito. At hindi po tayo magbe-benefit kung mananatili tayo discouraged sa buhay na to. Naalala ko tinuruan ako ng coach ko na mag-swim dahil nagkaroon ako ng injury. Sabi niya sa akin, kasi long distance swimmer siya, no? Naikwento ko na yun sa inyo, nilangoy niya yung Cavite to Manila Bay. Sa Cavite siya nagsimula. Siguro sa Bacoor, Cavite siya. At 8 hours daw niya nilangoy yun. Sabi ko,
pagpagod ka na, anong ginagawa mo? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi ako tumitigil. Pero, ano lang ako, meron siyang technique na ginagawa para kahit mabagal yung movement niya, pero yung speed niya mabilis pa rin. No? Sakto pa rin. Kumbaga ay hindi siya mahuhuli doon sa time na gusto niyang mahit. No? Ang sabi niya, huwag kang tumigil kasi the moment na tumigil ka, no? Either lumubog ka, either na maisip mo mag-quit na ako, hindi ko na to kaya. No? So, ang gusto sabihin sa atin ng Panginoon dito, when you feel discouraged this morning, don't stop. No? Keep going. At mayroong ipapakita sa atin ang Panginoon ngayong umaga, paano tayo magpatuloy na sa buhay, no? Or sundin siya sa ating pong sa kanyang utos sa atin po. No? Kahit na nararanasan natin ang discouragement. So, sabi po ni Rick Warren, no? Ito po ay isa sa mga pastor sa Amerika na may malaking church. Meron po siyang sinabi na causes ng discouragement. No? 4 na causes of discouragement. Una, fatigue. No? Pagka ikaw ay pagod na, kahit na maganda yung ginagawa mo, no? Kahit na successful, pero napansin nyo ba pag uwi nyo sa bahay, pagka yun at yun pa rin ang iyong ginagawa, no? Nararamdaman parang nakakapagod. Lalo na pagka yun at yun pa rin ang iyong ginagawa. Naalala ko si Michael Jordan, nung una siyang nag-retire. Imagine, kakatripit lang, 3 beses siya, sunod-sunod, no, na nag-champion. Pero ang sabi niya, magre-retire na ako. Kasi, una, I want to find myself. Hindi ko nakilala kung sino. Imagine that. So parang pagod na siya. Pagod na siya sa glory. No? Nakakapagod din pala yun. Pero yun nga, sometimes, pagka tayo ay pagod na, we feel discouraged. No? Parang ayaw na nating ituloy kung ano man yung ginagawa natin. Next, failure. Okay? Sabi ni Rick Warren, isa sa mga causes ng discouragement ay pagkabigo. Siyempre, pagka yung pinaghirapan mo, no, talagang nag-100% effort ka. Diba? Sa isang project, no, talagang 100% binigay mo yung todo mo. No? Nag-invest ka ng malaki, then hindi pa rin siya nag-grow or nabigo ka pa rin. Hindi pa rin nangyari kung ano yung gusto mo. Nakaka-discourage yun. Diba? Para mag-i-invest ka na lang sa iba. Or hahanap ka na lang ng iba. Diba? So, yun ang sabi niya. Pangatlo, the cause ng discouragement ay frustration. No? You get frustrated. Parang, ano ba itong mga group mates ko or office mates ko? Diba? Sometimes, pagka yung ikaw lang yung nagtatrabaho, naalala ko yung wife ko, may group mates siya sa kanilang PhD. No? So, parang feeling ng wife ko, siya lang yung nagtatrabaho. Totoo rin naman. No? Na-experience ko na rin yun. No? Nakakapagod siya. No? Nakaka-frustrate na parang itong mga to, asa lang lagi sa akin. At nagiging source ito ng discouragement. Di ba? And then, ang panghuli, ito, fear. Magkakampi ang discouragement at saka fear. No? Many times, kaya ka nadi-discourage because of your fear. Na baka hindi ako magtagumpay dito. No? Dahil pagod ka na, dahil lagi kang nabibigo, no? Nakaka-frustrate yung mga sitwasyon, papasukan ka na ng fear na baka hindi ako magtagumpay dito. Kaya, the easiest way, no, para makawala sa ganung sitwasyon is to quit. Diba? That is the easiest way. Sa kahit anuman, no? Sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, sa relationship mo, that is the easiest way na akala natin, no? Na ma-accomplish natin kung ano yung gusto natin is to quit. No.
Ngayon pong umaga makikita natin, no, na the best way, no, para ma-accomplish yung purpose ng Panginoon sa buhay natin is to keep going. No? Not to be dismayed. Not to be discouraged. Kahit na gaano kahirap, kahit na gaano ka-imposible yung nasa harapan natin sa oras na ito. Okay? So, merong 4 na paraan na nakalagay dito sa verse na binasa natin, sa mga verses na binasa natin, how to overcome discouragement. Ano natin mapapagtagumpayan ito. So, kung babalikan natin itong Isaiah chapter 41, ito pong sinulat na ito, itong particular chapter na ito, ay encouragement sa mga Israelites. Ito po ay prophecy ni Isaiah sa kung ano ang mangyayari sa mga Hudyo in a few years' time. No? Masama ang prophecy, no, ni Isaiah sa mangyayari sa mga Hudyo. Because of their stubbornness and unbelief, no? Because of their idolatry, ito pong mga Hudyo na ito ay masasakop ng Babylon. No? At sila'y papahirapan. Pero, sa kabila noon, no, ito pong verse, or itong chapter 41, ay paalaala, no? Encouragement sa mga Hudyo na kahit na sila ay masakop at sila ay papahirapan, sila ay may katulong. No? Hindi sila papabayaan ng Panginoon. At pagdating dito nga sa verses 8 to 10, dito pinapakita, no, ng Panginoon na sa kabila ng mangyayari sa inyo, hindi pa nangyayari ito sa kabila ng mangyayari sa inyo na kayo'y sasakupin, tandaan ninyo, no, na andyan pa rin ako. Tutulungan ko kayo. Magtiwala pa rin kayo sa akin. So, dito, sa kabila ng very discouraging prophecy nito, naku, tayo pala ay masasakop ng Babylon. Eh, ang Babylon, mahigpit ang mga tao niya. Imagine kung maalala ninyo, nung si Daniel, Shadrach, Meshach, at Abednego, pag hindi ka sumunod, susunugin ka. Pangalawa, makita natin doon, no, sabagay, panahon na ng Medo-Persian yun, tinapon naman si Daniel sa lion's den. Kung gano'n ka-lulupit, ka-brutal ang mga bansang ito. Okay? Pero in spite of those bad experiences, inassure ng Panginoon that hindi ko kayo papabayaan. Okay? So may 4 na paraan daw para ma-overcome natin ang discouragement based dito po sa ating binasa na passage. Ang una, you have to look back on God's promises. Mga kapatid, ngayong umaga, kung nararamdaman nyo na ang discouragement, no? Pagka na-feel nyo na para bang nauubos na yung aking sigla, no? Gusto ko nang tumigil, may isang kanta, no? Gusto ko nang bumitaw. Tayo yung ginaan yan. Pag gusto mo nang bumitaw, look back on God's promises. Balikan mo ang pangako ng Diyos sa iyo in the first place. No? Pero siguraduhin nyo na kung ano man yung ginagawa nyo ngayon, yun ang kalooban ng Diyos. Okay? Kasi kung hindi yun ang kalooban ng Panginoon, ay talagang mahihirapan ka. Okay? Kasi hindi mo alam kung ano ang kahihinatnan niyan. So, ang sabi dito sa verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. This is the promise. No? Ito ang pangako ng Panginoon sa mga Hudyo. Okay? Na masasakop ng mga Babylonians. Ang sabi niya, I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Katulad ng pinag-aralan natin, bakit righteous right hand? Sapagkat, generally, no, ang pinakamalakas, no, sa kaliwa o kanan ay yung kanan. No? At ang sabi doon, righteous right hand. Hindi ibig sabihin po na ang Panginoon ay may kamay. No? Wala pong kamay ang Panginoon because He is the Spirit. Okay?
Gumagamit po siya ng, tawag dito ay personification. Gumagamit siya ng mga explanation or examples, no, ng body parts for us to understand kung paano kumikilos ang Panginoon sa atin. Okay? So, aalalayan tayo. Pagka tayo ay nalugmok, itataas tayo ng Panginoon ng kanyang righteous right hand. Okay? At ito pa nga, papalakasin ka niya, tutulungan ka niya. So, mga kapatid, yung ginagawa natin ngayon, no, na parang nararamdaman natin yung discouragement. Nung una natin ginawa yun, may mga promises ba tayong pinanghawakan? Or along the way, may mga promises ba tayo na nakita from the Bible sa ating pong pagbabasa ng kanyang salita na pwede nating panghawakan as we move forward? Napaka-importante. Napakahalaga talaga na pinag-aaralan lagi natin ang salita ng Diyos. Kasi makikita talaga natin, no? Makikita nyo talaga yung mga instructions ng Panginoon para magpatuloy ka. Okay? Sa kung ano man ang gusto niya na ipagawa sa atin. Look back at His promises. No? Ano ba yung mga pangako ng Panginoon? Alam niyo po, nung ako'y nagpunta sa Germany, ang usual na trabaho ng mga Pilipino doon ay paglinis ng bahay. And to be honest, nung pumunta po ako doon, nung 2002, sabi ko, hindi na ako magpapastor siguro, magsusupport na lang ako ng pastor. So, maglilinis na lang ako ng bahay, para kumita ng malaki magsusupport. So, habang naglilinis ako ng isang napakalaking bahay, 8 hours kung nililinis yung bahay, once a week lang. 10 rooms, at may isang napakalaking sala. Nagba-vacuum ako. Bigla akong napaupo. Sabi ko, ito ba talaga gusto kong gawin sa buhay? Hindi ko naman kinakahiya yung work na yun. Kasi ang daming yumaman ng mga Pilipino because of that. No? Maraming natulungan ng mga Pinoy. Pero yun ba ang gusto ng Panginoon sa'yo? And then, I remember, ibinalik niya ako doon sa tawag niya sa akin. I called you to be a pastor. Sabi sa akin ng Panginoon. So sabi ko, okay, Lord. Tapos pinaalala niya yung mga promises niya sa akin. Kasi ang dami ko talagang fears. Na yung fears na yon, mga sinabi na rin sa akin. Sinabi lang din sa akin. Nung mga tao na hindi naniniwala na itutuloy ko yung pagpapastor. Pero sabi ng Panginoon sa akin, I will support you. Yan, I will strengthen you. And I will help. And since that day, I really prayed na, Lord, sana pag makaipon ako ng pamasahe, pabalik. Kasi yung mga kapatid ko, hindi na ako bibigyan ng pamasahe. Sabi niya, dito ka na. Ang daming mga Pinoy na nag-wish na pumunta dito, tapos ikaw, uuwi ka. Yun ang mga sinasabi sa akin. Pero kung may pamasahe na ako, hindi na nila ako pipigilan. At nakaipon nga ako. So, umuwi na ako. Umuwi agad ako. At yun, na-feel ko yung peace nung ako ay makauwi. At nagtuloy ako sa aking pagpapastor. So, ang gusto kong makita natin ngayong umaga, mga kapatid, kung sakaling nakalimot ka sa mga promises ng Panginoon, the Lord will bring you to remembrance kung ano yung pangako niya sa'yo. Kung ano talaga yung purpose mo sa buhay na ito. Ipapakita niya talaga yun. At sana, pag nakita niyo yun, pag naalala niyo yun, huwag na kayong magdalawang isip. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Ika nga. Obey right away. Talaga, ipag-pray niyo, Lord, gusto ko na sundin kung anong purpose mo sa buhay. Okay? In that way, babalik yung confidence natin. Babalik yung sigla natin. Pagka binalikan natin yung mga promises ng Panginoon sa buhay po. Okay? So, ito ang una na makikita natin na paraan. No? Ito po yung promise ng Panginoon sa mga Israelites. Sabi sa Deuteronomy chapter 5, verse 15. Basahin niya po natin. Ready? Begin. Remember, you were slaves in Egypt, and that the Lord your God brought you out of there with a mighty hand and an outstretched arm. Therefore, the Lord your God has commanded you to observe the Sabbath day,
So ang sabi dito, remember that you were slaves in Egypt and that the Lord your God brought you out of there with a mighty hand and an outstretched arm. So dito mga kapatid, ano po, hindi gusto ng Panginoon na manatili tayo sa slavery. Kaya gagawa at gagawa ng Panginoon, ang Panginoon, ng paraan para makalaya tayo. And you know what? Discouragement is one form of slavery. Di ba? Pagka ikaw ay, hindi ka makakilos, hindi ka makamove forward because you are discouraged. That's the one thing that is enslaving you. Gusto ng Panginoon na makalaya ka na. Kaya you have to remember His promises. Sapagkat ang mga pangako ng Panginoon, it is designed to make you free. Okay? Sa anumang mga burdens, sa anumang mga struggles ng buhay na ito. Kaya kung hindi mo alam ang mga pangako ng Panginoon, no? Kung hindi mo siya maalala, sa aking palagay, sa umagang ito, talagang hirap na tayo sa buhay natin. Kasi itong mga promises na ito ng Panginoon is designed to give us strength, no? To give us confidence to move forward. Okay? So yun po, ang sunod, hindi lamang look back on God's promises, but you have to locate your purpose. No? Dapat balikan mo, hanapin mo, ano bang purpose ng Panginoon sa buhay mo? Okay, kung titingnan natin itong mga verses, dito sa verse 8, But you, Israel, my servant Jacob, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend. You are descendants of Abraham. Okay? Gusto kong makita natin yan. No? Na yan ang, itong salitang descendants of Abraham, nagpapakita po yan ng purpose ng Panginoon sa mga Hudyo or sa mga Israelites. Okay? Ano bang significance nito pag sinabing descendant ka ni Abraham? Ang sabi po dito, sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3, the Lord had said to Abraham, Go to your country, your people, and your father's household, to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Ito ang purpose ng mga Israelites, kung bakit finorm sila ng Panginoong Jesucristo, o ng Panginoon, no? For them to be a blessing, no? For them to bless all the people. Okay? Yun ang purpose ng mga Hudyo. Kaya, noong sinabi itong prophecy na ito, na sa kabila na sila'y masasakop, no? Sa kabila na sila'y mabibihag ng mga Babylonians, hindi mawawala yung purpose ninyo sa buhay. You will remain, no, as a descendant of Abraham. Na yung pagiging descendant ni Abraham, you will be a blessing and you will bless other people. Okay? So napakagandang napakagandang pangako at napakagandang purpose sa buhay natin. Ano po? So, dito po sa Genesis chapter 50, verses 19 to 20, ito po ang attitude ng isang tao na alam ang purpose niya sa buhay niya. Okay? Ang sabi diyan, But Joseph said to them, Don't be afraid, and am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So alam natin ang kwento ni Joseph, no? Ang panglabing-isang anak ni Jacob. No, siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid, no? Dahil sa inggit, no? Dahil sa galit, ibinenta na maging alipin sa Egypt. Pero sa kabila na nangyari yun, or bago yun, no? Pagdating niya sa Egypt, napagbintangan siya na rapist. Kaya nakulong siya. Tapos pagdating doon sa kulungan,
pinangakuan siya, natutulungan siya na makalaya dun kasi ano naman siya, innocent naman siya eh. Kaya lang, nalimutan. No? Nalimutan. Hanggang sa naginip yung Pharaoh. So dun pa lang, imagine, ang haba ng proseso yun. Bago naging prime minister itong si Joseph. At dahil sa siya ng prime minister, ang daming food sa Egypt. So alam po natin na yung kanyang mga kapatid ay pumunta sa Egypt from Canaan para kumuha ng pagkain. At alam natin kung ano na nangyari. Later on, ni-reveal na ni Joseph na siya yung pinagbili nila na kapatid. So, lahat ng yung buong lahi ni Jacob, pinapunta niya sa Egypt. And then after few years, namatay na si Jacob at natakot na itong 10 ito. Naku, gagantihan na tayo ni Joseph. Napaka-makapangyarihan na niya ngayon. Pero ano sabi niya? But Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? Ako ba ang Diyos na magpaparusa? Wala akong karapatan. Pero ano sabi niya? You intended to harm me. Kayong 10 kayo, gusto niyong saktan ako. Gusto niyong sirain ako. Pero, sabi niya, ang ginawa ng Panginoon, binaligtad niya yun. He intended it for good to accomplish what is now being done. The saving of many lives. So, yung masamang nangyari kay Joseph, at dahil si Joseph ay nanatili siya, na sumusunod sa Panginoon, binaligtad ng Panginoon yung kwento, yung pangyayari. Yung 10 magkakapatid, gustong patayin si Joseph. Pero anong ginawa ng Panginoon? Pinaligtad niya. Itinaas niya si Joseph para iligtas, para buhayin yung 10. Nakuha niyo po ako? So, kung ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, na feeling natin, masisira ako dito. Kung patuloy po tayo na susunod sa Panginoon, kung patuloy na ating susundin yung purposes sa buhay natin, anumang masamang mangyari sa atin, aayusin niyo ng Panginoon. Hindi ito magiging stumbling block sa buhay natin. Kundi ito ay magiging stepping stone. Anuman yung mga masamang mga nangyari, mga hindi natin makalimutan. At anuman yung marami pang makakasalubong natin, tandaan natin, laging focus lang tayo sa gusto ng Panginoon na gawin natin. As I've said, may mga hindrances kasi ayaw ng diablo yun. At iaalaw ng Diyos yun to test your faith sa Kanya na sa panahon ba ng mga pagsubok, susunod ka pa rin sa akin? O pagka sa panahon lang ng masaya, walang problema? Kasi doon po matitest at doon magiging strong ang ating faith pag dumaan na tayo sa mga trials, sa mga problems. Kanina, nakikinig ako ng preaching ni David Jeremiah. Ang sabi nila, pag nagsalita daw yung mga successful people, yung kahit anong gawin, nagiging successful. Nakikinig ang mga tao. Siyempre, successful. Pero pag nagsalita yung mga tao na naka-experience ng maraming failure, they observe their lives. Tinitingnan nila kung ano ang attitude niya sa failure na yun at paano siya nagre-recover. And many times, mas maraming natututunan yung mga taong nakikinig at nag-o-observe dun sa mga taong maraming failures. Kasi nakaka-identify sila. Di ba, minsan sakit sa tengang pakinggan yung lagi ka na lang ang galing mo, lagi na lang, yun nga, ang tawag namin doon, Air Jordan. Ang hangin. Parang laging siya ay laging nananalo, laging tumatama, laging nabubunot sa sa mga palabunutan, sa mga rapol. Di ba nakakainis kasama? Although hindi naman nila kasalanan. Pero minsan masarap pakinggan yung mga tao na dumaan sa pagsubok. At obserbahan paano nila sinisikap
lampasan ang mga pagsubok niya. At ito ang ginawa ni Joseph. May dahilan si Joseph para magalit sa Diyos at pagpapatahin itong mga kapatid niya. Kasi ngayon, may kapangyarihan na ako eh. Dati, wala akong kapangyarihan at sa pinagtulungan nila ako, 10 sila. Yun nga ang sabi ng isang pastor. Doon mo malalaman yung character mo pag meron ka na. Gagamitin mo ba yun? Para gumanti? Pero makita natin dito, dahil si Joseph ay laging sumusunod sa Panginoon, dahil alam ni Joseph ang purpose ng Panginoon sa buhay niya, ito ang kanyang ito. Hindi siya naapektuhan. Okay? Ito pa ang isang talata. Si Apostol Pablo, dito po sa aklat ng ng mga taga-Pilipos, yung sulat niya sa mga Philippian believers, nakakulong si Pablo dito, sa Rome. Pero sabi niya, now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Okay? As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Okay? And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without fear. So makita natin dito, si Apostol Pablo, ang tawag sa kanya ng Panginoon is to preach the gospel to the Gentiles. At kung mababasa natin sa Acts, ang prayer niya ay makapunta siya sa Rome para makapag-share ng gospel. Pero hindi niya sinabi doon kung paano. Marami lang iniisip niya, magbabiyahe siya papunta doon. Pero pinapunta siya ng Panginoon bilang prisoner, hindi preacher, kundi prisoner. No? Pero ang nangyari kay Pablo, habang siya nakakulong doon, ginamit niya ito na pagkakataon to share the gospel. No? At ang sabi nga ng ibang observation doon, bawat 6 hours, no, merong nagpapalit-palit na 4 na soldiers sa kanya na naka-chain. So, yun yung tinatawag na captured audience. Hindi sila makakawala. Kaya, pag sinerong, imagine 6 hours, no? Pag hindi pa naman yung mga yun, nakaintindi. Kasi sineshare ni Pablo eh. So, yung ibang mga believers na nalaman na nakulong si Pablo, di ba, pagka may namit or may kakilala tayo na nakulong, anong reaction natin? Naku, kawawa naman. Anong nangyayari sa kanya? Lalo na si Pablo, ang calling niya ay mag-preach ng gospel. So, marami lang iniisip ng mga mananampalataya, naku, hindi na siya makakapag-preach. Pero ginamit niya yung sitwasyon na to. Itong akala ng maraming tao ay hindrance, difficulty and problem. Ginawa niya itong stepping stone to preach the gospel. At sabi ng isang preacher, sa 2 years niya nakakulong dito, alam niyo kung ilan daw yung na-share niya? Sa ano lang yun, sa mga soldiers na itinatali sa kanya, 3,000. Imagine that. Na-captured talaga yun. Kaya pagka hindi pa tumanggap yung mga yun, ay problema na nila yun. Kung itatapon sila ng Panginoon sa impyerno, ay dapat lang. Hindi na pwedeng sabihin sa Panginoon na walang nagsabi sa amin. At because of that, ang daming mga nakakilala, kasi nga ito yung mga government soldiers, pag-uwi nila sa family nila, sinishare nila sa family nila. At during that time, ang daming mga nakakilala sa Panginoon. My point is this, once you know your calling, dumating man ng mga discouragements, hindi ito magpapatigil sa tuloy pa rin tayo. Once you locate the purpose of your life. So ngayong umaga, alam mo ba ang purpose mo sa buhay na ito? Alam mo ba kung bakit ka pinanganak? No? Alam mo ba kung bakit naandito ka sa Metro Manila? No? Alam mo ba kung bakit dito ka nag-church sa CGBC Satellite? One thing is sure, may purpose ng Panginoon. And I hope and I pray, sa patuloy na pag-expose natin sa salita ng Panginoon, we will know clearly ano ba ang purpose ng Panginoon. Bakit nandito tayo?
Pero hindi po guarantee na pagka nakita natin ang purpose natin sa buhay, ay magiging madali ang lahat. Marami tayong mga obstacles, problems, and difficulties na makakaharap. Pero nawa, katulad po na nangyari na ito, imagine, nakulong si Pablo sa pag-share ng salita ng Diyos, sa pagsunod, no, sa Panginoon. Pero hindi siya napigilan. Nawa tayo din, mga kapatid, wala namang mag-ano sa atin, anong tawag din, manghuhuli sa atin. Uy, huwag ka mag-share ng gospel dito. Hindi, kukulong kita. Walang ganon. Diba? Pwede natin ibahagi ang salita ng Panginoon anytime, anywhere. Di po ba? Pwede natin gawin kung anong gusto ipagawa sa atin ng Panginoon anytime, anywhere dito sa ating bansa. Kaya samantalahin natin. So ito po, ang gusto kong makita natin dito, when you locate your purpose. Ang pangatlo, let go of the extra weight. Okay? Para hindi ka ma-discourage, yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo, ay tanggalin mo. Alam niyo po ba, pagka tumingin tayo sa salamin, at meron tayong extra weight, natutuwa ba kayo? Nai-encourage ba kayo? Pagka nagtimbang tayo, pagka ikaw ay sobra sa gusto mo na weight, naiinis tayo, di ba? Nadi-discourage tayo. Okay? So, napakaganda, no? Para mangyari yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Lahat ng mga bagay na nagpapabagal sa atin at nagkukos ng discouragement, tanggalin natin. Di ba? Sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 1, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. So, sabi diyan, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Yung mga bagay na nagpapabagal sa atin, no? Humahadlang sa atin, at yung mga kasalanan, no? Ito, madalas, yung mga kasalanan na nagpapabagal sa atin. Sabi nga dito sa Ephesians chapter 4, verses 29 to 30, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. So, nakita po natin dito, no, na sa talatang ito, we can grieve the Holy Spirit. Ano ibig sabihin ng grieve? Nalulungkot siya. At actually, maging inactive siya sa buhay natin because of the sin that is existing in our lives. So, dapat i-let go natin yun. No? Kung ano man ang kasalanan na ating ginagawa at hindi ma-give up, ipanalangin natin sa Panginoon, no, na ma-overcome natin yan, mga kapatid. Sapagkat, kung papanatagihin natin yan sa buhay natin, kung hindi natin yan i-let go, magpapabagal sa atin. It will discourage us big time. No? Okay lang sana kung wala siyang gagawing harm sa atin kung i-keep lang natin. Or tayo lang ang masasaktan. But many times, itong mga kinikim-kim nating kasalanan, hindi lang tayong naapektuhan. No? Kundi yung mga nasa palibot natin. Kaya gusto ng Panginoon to let it go. No? Let them go. No? Tanggalin po natin. No? Masakit man, mahirap man. No? Pero ipag-pray po natin na atin po itong tanggalin. Let go of the extra weight. So ano po ang mga extra weight, no, na meron tayo sa umaga? Mga baggages sa ating pong buhay. Okay? Para mawala, matanggal ang ating pong discouragement, no, sa buhay na ito. Or para ma-overcome po natin ang discouragement natin, let go of the extra weight. Okay? So, ang huli at pang-apat po na paraan para ma-overcome po natin ang ating discouragement. Hindi lamang look back on God's promises, locate your purpose.
let go of the extra weight, but panghuli, live one day at a time. You have to live one day at a time. Sometimes kaya tayo mabagal at kaya tayo kinakain ng takot because we are thinking too much. Diba? You're always thinking in advance. Maganda rin naman yun. No? Basta maganda yung effect sa atin. Pero kung ito ay hindi na tayo makapagkatulog, no? Nagkakasakit na tayo, at hindi tayo mag-improve because of that, I think it's harmful. Hindi po yun tama. At yun ay ayaw ng Panginoon. In fact, ang sabi niya, ang Panginoon ay believer, ang Diyos ay believer ng living one day at a time. Ang sabi dito, basahin niya po natin sa Matthew 6:33-34. Ready? Begin. But seek first yan, okay. Saka iisip mo in the future, yung mga problema sa present ay marami kang nakakaligtas. Kaya naiipon siya. Kaya worry ka na lang ng worry. Kasi yun yan, nakakalungkot yung mga, pagka may mga naiwanan ka, kailangan pang balikan na ayusin. Na dapat, tapos na dapat yun. No? Pero dito, ang sabi ng Panginoon, huwag mo munang problemahin kung ano yung kakainin mo bukas. Problemahin mo na ano yung solusyon na pwede mong gawin today. Ano yung mga problema na yun. Okay, mahirap gawin yun kung sanay tayo to think ahead. Di ba? Hindi naman masama yun, as I've said. Maganda rin nga yun. You plan ahead. Pero sana hindi siya maapektuhan ng present. Hindi masacrifice yung present. Dahil, iniisip ko kung ano yung future. Or yung iba naman, hindi nila maayos yung present at hindi rin sila makapag-plan ahead because of the past. Tama niyo? Parang, baka mangyari ulit sa akin yan pagka, pinasok ko yan. Diba? Baka mas worse ang mangyari pagka pumasok ulit. Mga kapatid, ang bawat araw na dumadating sa atin, ang bawat araw na lumilipas ay iba kaysa kahapon. At ang sabi nga nung isang author na nabasa ko, kung ano ka ngayon, it is the product of what you have done yesterday or in the past. And what you will become ay kung ano ang ginawa mo ngayon. So kung hindi mo sinolve yung problema ngayon, sigurado in the future, marami kang problemang sasalubungin. No? Kumbaga, magbabacklog yan. Kaya, let us focus, let us exert our effort kung ano yung meron sa panahon. Kasi kung lagi mong isipin kung ano yung posibleng mangyari in the future, you will be discouraged. At wala kang ma-accomplish. So, let us live one day at a time. Nakalagay sa Bible. Dahil sa sinabi ng Panginoon, ang ibig sabihin, makakatulong yan sa atin. At yan ang dapat natin gawin. Okay? So, humingi tayo ng karunungan sa Panginoon kung paano ito mangyayari. Lalo na kung sanay na sanay tayo to think in advance. So, pag-pray natin, paano ito mangyayari? Ang sabi dyan, you seek first the kingdom of God. Alamin mo kung ano ang plan ng Diyos. Kung ano ang gusto ng Panginoon. Then, ito ang may experience natin. Okay? So, yun po ang nakikita natin ngayong umagang ito. Mayroong isang kanta. Ano po? Kinumpose ito ni Sevilla Martin noong 1904. Ang sabi niya, God will take care of you. At ang first two lines lang na nakalagay doon, be not dismayed, whatever betide. God will take care of you. So, ngayong umaga, nagsisimula pa lang ang 2024. Diba? So, hindi natin alam kung ano mangyayari next week. Hindi natin
alam mo mangyayari sa February, no? And so on and so forth. Pero yun lang ang gusto kong, yung kantang yun, sana ang maglaro sa isip lagi natin. Kahit anong mangyari, God will take care of you. No? Hindi tayo kayang alagaan ng kahit sino man, paliban sa Diyos. Okay? At sa pagharap natin, sa patuloy na pagharap natin sa 2024, dumating man ang mga discouragement sa buhay natin. Let's always look back at God's promises, locate your purpose. Let's go off the extra weight, no? And live one day at a time. Okay po? Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala ninyo salita. Salamat sa encouragement mo sa mga Israelites. Bagamat malapit na silang masakop ng mga Babylonians. Salamat po sapagkat sa kabila noon ay hindi mo sila papabayaan. At ganun din kami, Panginoon. Sa araw-araw na mga hamon at pagsubok naming nakakasalamuha, nararanasan. Totoo ka sa iyong pangako. Totoo ang mensahe ng awit na yun. The Lord will always take care of us. Nawa ang mga katotohanan ito, Panginoon, ay magbigay sa amin ng encouragement. Kung merong isa o ilan sa amin dito na nararanasan ng discouragement, nawa ito ay nagbigay ng panibagong lakas at sigla sa pagharap namin sa bagong taon ito. Aming dalangin, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, atin pong